Hello Aquarius! Maligayang pagbabalik Tagalog Tarot Express tayo ulit. Sun, Moon, Rising Sign and Venus para sa sign ng Aquarius, Setyembre. Kunin nyo lang kung ano nakarelate kayo, tapon nyo yung hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang yan. Maaring ang sa susunod na buwan makaka-relate tayo, o kung sa next na upload, bala ko mag-upload ng timeless, so subscribe lamang po tayo para maabutan natin ang bagong mga video na i-upload ko. So anong nangyayari? Mukhang merong itatahaking bagong landas. A whole new world ang naririnig ko, kahit pa si Ariel yan ang naririnig ko para kay Aquarius. Risk taking ang nakukuha ko na energy. Sige, dun muna tayo sa positive, kasi itong dalawang card, actually lahat sila major arcana, so lahat sila may bearing, may weight. Ito muna ang ano natin, parang core energies na i-clarify natin ng cards na ito. Lahat to malakas, pero pinakamalakas gitnang-gitna pa si Ariel. Full card. Umiikot na naman yung imahinasyon ni Aquarius at meron na naman siyang vision of the future. Meron siyang pangarap at gusto niyang tuparin ang pangarap na yon. Pero be warned, malakas ang loob at very positive, chill lang. Good vibes lang kumbaga si Aquarius. So parang kahit pa sabihin sa kanya ng mga tao na wala yan, hindi ka magiging successful dyan, or ano na naman yung naisip mo, hindi ka naman panghihinaan ng loob at willing ka nang mag-take ng leap of faith. Kung ito ay may kinalaman sa pag-ibig, willing ka na mag-migrate, willing ka na magpakasal, willing ka na mag-take ng leap of faith, gumawa ng isang bagay na hindi aakalain ng mga tao na gagawin mo. Pwede din mag-invest, pwede ito na kumuha ng bagong trabaho na hindi, halimbawa, matagal ka ng freelancer pero gusto mong parang gusto ngayon mag-venture ka na sa corporate, face-to-face, or pwedeng kang baliktaran. Face-to-face, gusto mo na mag-freelancer, or pwede din na empleyado ka ng matagal na, gusto mo nang maging self-employed. Ngayon, gusto mo na magtayo ng isang business. So, doon na tayo sa warning. Itong Temperance at itong Wheel of Fortune. Ang Temperance, hindi ko sasabi na mamalasin ka, pero ingat ka sa pagpapadalos-dalos. Maganda yung energy ng full card kasi magsisimula ka ng bagong journey, magsisimula ka ng isang bagong bagay, magsisimula ka ng journey mo towards something na hindi nakasanayan. Pero ingat ka na gagawin mo to, parang you would live in excess. Halimbawa, gusto mo na maging digital nomad, kukuha ka ng visa, sobrang visionary, di ba? Let's say Spanish nomad visa, ganyan, since madali ang citizenship ng mga Pinoy sa Spain, ganyan. Pero iiwan mo yung buhay mo na hindi nakasanayan. Maganda yung lalabas ka sa comfort zone mo, mukhang doon ka nang gagaling eh. Pero alam mo yung ibibenta mo lahat para mangyari lang yung gusto mo mangyari. O pwede din na mangungutang ka, pwedeng ganun. O pwede din na meron kang utang pero hindi mo binabayaran yun, tapos gagamitin mo lahat ng investment mo, ipupull out mo lahat ng investment mo para mangyari yung vision mo. Yun yung in-excess. Yun yung may hindi balance eh. Alam mo yun, mataas yung, hindi ko sinasabi na masama ang maging ambitious. Maganda yon. Hindi ko sinasabi na masamang mag-step out of the comfort zone kasi maganda talaga yon. Pero kung alam mo yung may pull, kung ambisyoso ka, sobrang taas ng ambisyon mo, pero yung pundasyon para masuportahan yung ambisyon na yon ay it's either kukunin mo sa ibang tao, magbabaldas ka ng pera, o meron kang matatapakan na iba. Hindi siya nagiging balance eh. So, do I make sense? Sana nagme-make sense. Sasabi ko, yun ang Temperance. Merong hindi balance eh. Merong hindi naglalaro ng kumbaga ay hindi nagko-coexist. Enerhiya na hindi nagko-coexist sa buhay mo. Maaring vague yung pagkakasabi ko, malabo, pero to state halimbawa
let's say, sobrang dami nating pera, sobrang dami nating investments. Pero hindi natin, it's either tinatago lang natin, hindi natin sinishare, o pwedeng sobrang dami nating investment pero nag-ano tayo, nag-drugs tayo, yung ganon. Merong hindi balance eh. So, I hope it makes sense. Alam nyo na yun. Kung lalo ako naka-resonate sa inyo to, alam nyo na yun. Mukhang may kinalaman siya sa pera. Pwede din na, alam mo yung gusto mo na magpakasal, gusto mo na madali magpakasal kasi in love ka. Pero hindi mo kinakausap yung nanay mo. Hindi mo kinakausap yung tatay mo. Galit ka dun sa mga kaibigan ng jowa mo. Yung mga ganon. Na hindi balance eh. Parang, who are we to talk about love? Romantic love? Parang i-exclaim natin niya, i-announce natin sa buong mundo. We preach. Magpe-preach tayo about love. Pero, chismis natin yung kapitbahay natin. We talk so much about romantic love, pero kaaway natin yung magulang natin. Yung ganon, na hindi balance eh. So, ingat ka sa ganon na kasi hindi masama at maganda yung enerhiya ni Ariel dito. Pero, alam nyo naman yung kwento ni Ariel, di ba? Hindi siya reversed. So, hindi siya parang in vain. Ibig sabihin, hindi siya magkakamali. Kasi everything new, stepping out of your comfort zone, laging maganda yun. Pero ang kwento nito, di ba, nag-trade siya ng isang bagay. Tinrade niya yung boses niya kay Ursula, di ba, para sa paa, dahil sa lalaki. Pero yung lalaki pala, yung totoong kwento ng Little Mermaid, di ba, yung lalaki pala ay ikakasal or married, parang gano'n. So, pwede ding yung excess na yan ay, alam mo yun, head over heels ka sa isang tao, pero kabit ka pala. Yung gano'n, na hindi balance eh. So, kung kabit ka, makakarma ka din. Nag-isip pa ako kung sasabihin ko yun, pero may karma. Yan na ang Wheel of Fortune ay karma. So, pwede din na head over heels kasi isang tao, parang feeling mo perfect. Pero siya pala yung karmic partner mo. Ano ibig sabihin nun? Siya magtuturo sa'yo. Sasaktan ka niya, in short. Hindi physical not necessarily physical. Siya ang magtuturo sa'yo kung paano magta-transform ka spiritually, paano magbabago. Bawa, for the longest time, sinasabi sa'yo ng mga tao, maldita ka. Hindi mo nakikita yun, syempre, di ba? Hindi, magagalit ka pa, parang sasabihin mo pa siguro na parang, basher ko yun, inggit lang yun, yung ganun. Itong tao na to, kung karmic partner mo to, yung tao na to, siya ang parang sasalamin niya yun sa'yo. Yung subconscious part na yun na may kailangan tayong baguhin sa ating sarili, isasalamin niya yun sa'yo throughout the journey in the relationship, na darating ang punto na ikaw mismo makikita mo yun. Maaaring hindi pa nag-make sense lahat ng pinagsasabi ko ngayon, pero yun ang sinasabi ng cards mo. Merong breakthrough moment, mukhang yan na nga yun, opportunity, meron ka maiisip na, let's say, project, trabaho, vision talaga eh. Meron kang vision of the future. Maganda. Pero, meron kang kakaligtaan na gawin para lang magawa yun. Alam mo yun, ultimate risk-taking mode. Si Aquarius. Sa September. Pwede din hindi September. To a point na it's either may masasaktan na iba, may matatapakan, may hindi magiging balance eh. Pwede ding stress, frustration, may kalabisan.
excess nga, yung sabi ko kanina. May kalabisan na magaganap. Oh, 2 beses. Oh, Wheel of Fortune, 2 beses. Ikaw yan. Maaaring yung iba sa inyo ang pangit pakinggan, pero yung feeling niya na deadline na nung biological clock niya. Yung ganun. Parang feeling niya tumatanda na siya. Kailangan ko na magkaanak, kailangan ko na magkaasawa. Siya. Yun. Matawag doon ng mga Gen Z. Whole face. May, siya. May, parang, go na siya doon. Kasi nagmamadali siya. May iba. Siguro isang tao lang yung mga Aquarius na makarelate sa akin doon. Pero, pwedeng ganun. Mabubuntis. Pero hindi matutuloy, mauudlot. Or, nagmamadali si Ariel. Gusto niya puntahan yung lalaki. Pero, papagurin lang siya. Or, bibigyan niya yung lahat. Ibibigay mo lahat at the expense of something else. Let's say, family mo. Iiwan mo, parang ganun. Star card. Pwede din na yung iba sa inyo, kung ano man tong mangyayari dito na pag-iwan. Pwede din kasi na iba sa inyo nasa abusive na family situation. Nasa breadwinner situation. Kaya gusto nyo na talagang umalis. Pero ang advice lang dun ng cards is kung yun ang gusto mong takasan, planuhin mo ng mabuti. Tapos huwag ka magpadalos-dalos. Kasi hindi ka sure kung yung pupuntahan mo or yung yung pupuntahan mong, let's say yun nga, mag-abroad ka, magpapakasal ka, hindi ka sure kung siya ba yung partner mo for life, or hindi ka sure kung masosolve ba nun talaga yung deepest, darkest hinanakit mo with your family. So yun yung excess. Pero definitely ganda na ito, kasi Ace of Swords to. Bagong panimula, bagong oportunidad, bagong project, ganyan. Big idea. Mukhang big idea. Sisimulan. Tapos, right below that is World card. So, mukhang sa panimula na ito, meron kang iiwan na. Meron ka ng isasarado na chapter ng buhay mo na long overdue mo nang isarado. Kaya, it's not bad after all. Maaari din kasi na hindi ko naman sinasabi na huwag kayo tumuloy. Ang sinasabi ko lang, mag-ingat kayo. Huwag magpadalos-dalos. Kasi gamitin natin ang utak. Air sign ka. Remember, matalino ka. Visionary ka. Pero ingat ka na magpapadalos-dalos ka. At meron tayong matatapakan along the way. Kasi meron tayong hindi nare-resolve pa sa buhay natin, or pwede din na merong, yun nga, may excess, may hindi harmonious, kumbaga, na aspeto sa ating buhay ngayon. Tapos 2 beses mo pa nakuha yung Wheel of Fortune. Kailangan mag-step back at pag-isipan ng mabuti. Kasi it might end in tragedy. See? Tingnan mo, Temperance, oh. Parehas yan, oh. See, it's a same card. Parehas na parehas. Mag-ibang deck lang. So, kung ano man yung sinasabi kong excess, hindi balance, mukhang alam nyo na kung ano yun.
may closure na magaganap, may isasarado na chapter. Pwede din na magiging mapagbigay ka o nagiging mapagbigay ka to a point na nauubos na yung sarili mo. So, very much of a breadwinner situation at maaaring ito yung dahilan kung bakit looking towards the future ka at gusto mo na, let's say, mag-overseas, magtrabaho overseas, magpakasal kasi gusto mo nang makalaya sa sitwasyon na sobrang bigat na sa'yo at sa sobrang na nakakapagod na kasi gusto mong ikaw naman o gusto mong baguhin na. Naniniwala ka na meron mang tadhana in play pero alam mo na ikaw lang ang makakapagpalaya sa sarili mo. Mukhang naghihil si Aquarius sa mga issues na ito na kinapapalooban maaaring ang kanyang ama, pwedeng earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, pwedeng asawa to, pwede din na ina. Ito, meron dalawang tao dito na earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Pwede may earth sign sa chart mo pero feeling ko dalawang tao to. Itong dalawang tao na to, you want to heal from them at maaari nakikita mong solusyon ay umalis na sa sitwasyon na yun. Isarado na tong chapter na to. At meron ko naiisip na isang bagay na gagawin o sisimulan, proyekto o ideya na paninimulan, very very Aquarius, para maisarado mo na yung chapter na ito. Yun nga lang nga ang caution sa'yo sa readings mo, Aquarius, ay yun nga, ingat ka na sa kagustuhan mong mapalayain ang sarili dito ay parang tatakasan mo na lang siya. Sa bagay, hindi mo naman na talaga siya siguro kasi talaga matakasan, pero gusto lang sabihin sa'yo ni universe na pag tinakasan mo siya hindi tayo sure kung the will is in your favor. Kasi kung ang way ng pagtakas mo ay paspasan, ewan ko ba, benta mo lahat ng ari-arian mo? Benta mo lahat ng pinundar mo, magre-resign ka? Pwedeng ganun eh. Yung hindi masyadong pag-iisipan ng mabuti. So, kasi ang daming takas. So, tingnan mo. Ang ganda-ganda nung castle. Ang ganda-ganda nung veggie castle. Pero ayoko dyan. Hindi ako happy dyan. Ang dami kong pera, pero pagod na ako. Stretching yourself way too thin. Pwedeng ganun to. Pero malakas yung card na ito, star card. Usually ito kasi nangyayari to after to ng tower. Ang tower ay yun nga, anything that is not built on a solid foundation will fall apart. So, meron ng guguho sa paligid mo at after nun parang paglaya. Kumbaga, halimbawa, man ka earthquake, tapos naka-survive ka. Survivor si Aquarius na nakako-connect ko sa reading na ito. Survivor siya. Yun nga lang pagka-survive niya, medyo may hang-ups pa siya. Yun yung nakikita ko na energy ni Aquarius. Magsasarado, may closure. Pero yung closure na yon ay maaaring gagawin sa paraan ng pagtakas o gagawin sa paraan na may iwan na grudge. May iwan na samaan ng loob. May samaan ng loob. Tas instead na naintindihan ko kung saan nanggagaling. Kung halimbawa, ayaw mo talaga makipag-usap kasi alam mo walang patutunguhan. Hindi ko pipilit na makipag-usap ka. Pero, kasi kung pagod ka na talaga, iba't mo ipipilit, di ba? Okay yan, magsimula ka ng panibago. Pero, siguro ang gusto sabihin sa'yo ni universe is, kung gusto mo nang umalis dun sa family home nyo, wag naman yung bigla-bigla na alam mo yun, yung vanish talaga, yung new identity o kaya lipat sa ibang bansa, yung ganun. Wag naman ganun ka-drastic. Balansehin mo. Pwede siguro mag-change ng city, lipat ng probinsya, lipat lang ng bahay, bukod lang. Siguro ganun muna. Mukhang yun yung may balance eh. Hanapin mo yung balance. Kung ayaw makipag-negotiate, kung ayaw
Kasi kung alam mo yun, wala naman patutunguhan kung makikipag-negotiate ako sa mga yun eh. Yung ganun. Mukhang pwedeng doon ka nang gagaling. At tinanggap mo na matagal na hindi na kayo talaga magkakaayos. So, kung hindi kaya ng negosasyon, at gusto mo na talagang kumawala, hindi mo naman ayoko sabihin na huwag mo naman talikuran kasi naiintindihan ko na nuknukan na, dapat na talaga talikuran yung mga yun kasi sobrang toxic na nila, hindi ko na kaya yung gano'n. Pero sasabi lang naman ni Universal na huwag drastic. Ang ganda na message sa'yo. Here's your do-over. Kung natatakot ka, Chimera is very kumbaga kinukonsume ka ng mga negatibo na nararamdaman mo. Iko-consume ka niyan. So, kung nararamdaman mo na you are a failure, iko-consume ka niyan. Huwag mong kakalimutan kung sino ka. Hindi ko sinasabi na I hate that phrase. Same. Na magulang mo pa rin sila. Ayoko din ng term na yon. Pamilya mo pa rin sila. Kasi kung hindi na nag-work ka mga bagay-bagay, dapat talaga maghiwalay. Maaaring malaki ang trauma o malaki ang impluensya sa mga negatibong nararamdaman mo ngayon dahil dun sa household na yun or whatever yung iiwan mo, gusto mong iwan, gusto mong i-close. Kung nasa punto ka man ngayon na feeling mo failure ka, i-honor mo yun, tanggapin, kilalanin mo, i-acknowledge mo lang yung takot, yung pangamba, kung ano man negative na emotion na yun. Pero huwag mong tatambayan. So babalik tayo dun sa balance. Huwag mong tatambayan kasi lalamunin ka niya. So, binibigay sa iyo ng universe ang mensahe na parang bagong chance in life. So, mukhang ito ang affirmation na if you wanna live, may gusto kang adventure, may gusto kang simulan, gawin mo na. Take that leap. Kasi hindi lahat ng tao may tapang katulad mo. Pero, yun nga, huwag mo kakalimutan i-balance, girl. Kasi, baka naman, ubusin mo yung pera mo, ubusin mo lahat, wala ka itira sa sarili mo. Huwag mong kakalimutan magtira sa sarili mo. So, iwan ko na yun doon. Aquarius, like, share, and subscribe lamang po. At kung gusto niyo mag-explore ng mga cards, 3-card spread nyo, punta kayo sa site ko. Nasa description box below. And sana makita ko kayo ulit next time. Salamat, ako si A. Bye-bye!